At nagbabalik po ang Good Morning Boss. Alam mo Carla, kahit na syempre holiday season na ngayon, patuloy pa rin yung paglilingkod ng ilan sa mga kasapi, ng lahat actually, ng kasapi ng Armed Forces of the Philippines. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga plano para sa Central at Northern Luzon. Kaya makakasama natin ang Group Commander ng First Civil Relations Group ng AFP, si Major Emmanuel Garcia. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Carla and Jules. Good morning din sa ating mga televiewers. Good morning, boss. Okay, sir. Napakarami natin pag-uusapan ngayon. Kaya simulan na natin. Ano-ano po ba yung plano nyo para sa Northern and Central Luzon? Well, napakarami niyan, no? Unang-una, meron tayong tinatawag na Hardin ng Lunas, no? Ito'y organic farm garden, mga medicinal plants and other mga gulay, vegetables na tinatanim ng ating mga sundalo. And yun naman ay dun sa kanilang mga backyard and dun sa loob mismo ng kampo, no? Specifically dun sa Northern Luzon Command, sa Camp Serviliano Aquino, at saka dun sa Camp O'Donnell. Ang kagandahan nito, yung mga farm produce na yon ay hindi ginagamit ng sundalo o hindi kinakain mismo ng sundalo, kung hindi iniipon natin at binibigay natin na pamaskong handog sa mga indigent communities. Doon pumapasok yung isang programa pa natin, yung pamaskong handog ng kasundaluhan para sa mga Tarlakenyo, kung saan kapartner natin yung Tarlac Heritage Foundation. Okay. Na lahat ng mga indigent communities pinupuntahan natin. As of now, no, meron tayong 1,800 plus families na nabiyayaan na, and we are targeting 3,500, no. Yan pa rin ang mga proyekto ng ating Northern Luzon Commander, si General Katapang, and with Tarlac Heritage Foundation, si Dr. Isa Coangco Sontay. Isa pa sa mga proyekto ng Northern Luzon Command, no, ng mga sundalo natin doon, ay yung fundraising projects natin, no, that will benefit the calamity victims, magmula dun sa Zamboanga, no. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng giyera sa Zamboanga, yung earthquake sa Bohol, at pangatlo yung bagyong Yolanda, kung saan devastated yung Samar and Leyte. Yung mga puno na natumba naman ng bagyong Santi doon sa Central Luzon, inipon po lahat yan ng ating mga sundalo, ginagawang furnitures, at lahat ng mga yan ay in-auction, no, noong December 16, at lahat ng kinita at kikitain pa dahil gumagawa pa po hanggang ngayon, no. Lahat ng kikitain yan ay ibibigay dun sa mga nasalanta ng kalamidad. Kung matatandaan natin, nasalanta din, no, yung Central Luzon because of Typhoon Santi, pero instead na sila ay ibigay dun sa mga nasalanta sa bagyong Santi, na-recognize natin, no, na mas malala yung nangyari doon sa Samar and Leyte, kung kaya doon natin ibibigay yung mga na-raise nating funds. Second is yung golf for a cause, no. Nagkaroon ng golf tournament noong December 18 at lahat din ng kinita noon ay ibibigay din doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ang third na activity natin, fundraising din, is yung Battle of the Bands nung natin, no, December 20. Nangyari yun, marami mga banda, and then yung kinita din is ibibigay din sa mga nasalanta ng bagyo. And of course, as of now, ongoing yung ating National Youth Congress, no, dun sa Angat Bulacan sa Gawad Kalinga, Enchanted Farm, no. This is a joint project of National Youth Commission, Gawad Kalinga, the Armed Forces of the Philippines, and other government agencies and stakeholders to help our youth, no, realize their potentials, improve their skills, enhance their leadership skills, at nang sa ganun we can work hand in hand for peace, kasama natin ang lahat ng kabataan. Ayan naman, so Jules, nakikita natin na napaka-busy na tumutulong itong AFP. Pero of course, aside from these programs, pwede naman po ba natin pag-usapan, dahil nga patapos na ang taon, ano na po ba yung mga significant achievements ng AFP para sa taong 2013? Well, as far as Northern Luzon Command is concerned, nakapag-immerse tayo sa mga indigent communities, no. This December alone, tatlong indigent communities na mga AITA yung napuntahan natin. Nabiyayaan natin sila ng mga iba't ibang serbisyo, mga medical mission, and of course, patuloy yung ginagawa natin ng mga school buildings and farm-to-market roads in tandem with different government agencies and groups, no. Sa kabuuan naman, no, sa buong Armed Forces of the Philippines, nagdiwang tayo ng 78th founding anniversary noong December 21, pero ginawa natin ng December 20, no, sapagkat nagkaroon ng toned down celebration dahil yung supposed to be gagamitin doon ay i-donate din natin, no, sa mga nasalanta ng bagyo. Patuloy yung mga security patrols natin, security coverage natin sa mga establishments sa buong Pilipinas upang maprotektahan natin ang ating mga kababayan. And of course,
yung ating HADR mission ay yung Humanitarian Assistance and Disaster Response na katulad ng ginawa natin sa mga nakaraang kalamidad, no, kung saan yung ating mga sundalo ay tumulong, no. Ang ating mga sundalo na hindi assigned dun sa Tacloban and Leyte, for example, like galing dito sa Northern Luzon, sa Central Luzon, dito sa Bicol region, ay pumunta doon sa Tacloban, doon sa Gian, Samar and Leyte upang tumulong. Yun yung mga significant accomplishments ng ating mga kasundaluhan in service to our nation. Ayun, Carla, nakikita na sa monitor natin yung ilan kanina. Nakikita natin videos na ginagawa ng AFP. Iba-iba nga yun. May pang vet pa ata kayo sa mga animals. Veterinary Civic Action Program ang tawag natin dyan, no? Dahil yung ating mga kababayan, usually sa mga barangays, hindi na iiniksyonan yung mga alagang hayop. Minsan may makakagat, may namamatay dahil sa rabies. So ngayon, iniiniksyonan natin pati yung mga alagang hayop. At yan po ay libre, no? So lahat mo ng mga alagang hayop nila, for instance in one barangay, iiniksyonan upang kung sa ganun na may makagat man sila, hindi naman makahawa, hindi makamatay dahil sa rabies. And Major, gusto ko lang balikan, no, Carla, yung ilan sa mga activities na nilatag ni Major kanina. Dahil makikita natin na iba't ibang style or avenues yung tinatap nila kung ano, may Battle of the Bands. Oo nga, nakakatuwa kasi sobrang diverse. Pag iniisip kasi natin AFP, naisip agad natin search, rescue, relief, clearing, tapos yun nga, yung nalalaman natin golf tournament. Yes. So, sir, basically, ano yung message na gusto nyo iparating sa mga audience natin or sa mga communities na nagbe-benefit ng mga activities na to? Like yung National Youth Congress ninyo, yung Battle of the Bands. Ano yung pinakamensahe na, well, for 2013 or even for 2014, ano yung gusto nyo maiparating sa kanila? Ang ating pinakamensahe is unity, peace, development. Tatlo, no? Kung tayo mag-unite, magkakasama-sama, magkakaisa, magkakaroon ng kapayapaan. At kapag may kapayapaan, development will follow. No? Dahil kung wala pong kapayapaan, lahat ng mga gagawin natin hindi magtutugma, no? Hindi magpo-progress. So, ang ating mga kabataan, yan, kasama natin, no? Iba't ibang mga student leaders yan, no? Youth leaders galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. They are about 380 of them, no? Na pumunta doon sa Angat, Bulacan, nagkaroon sila ng workshop. Ano ang maitutulong ng kabataan doon, no? Sa aim natin na magkaroon ng kapayapaan dito sa ating bayan. Dahil hindi naman lingid sa atin na meron tayong problema sa insurgency. So, yung mga kabataan have new ideas, bright ideas na po pwede nating tingnan at baka ito yung sagot sa matagal na nating problema. And of course, yung mga iba't ibang mga activities na ginagawa natin in support, no, dun sa mga public service activities natin like yung HADR mission natin, itong fundraising activities natin, yung ginagawa ng mga sundalo natin upang nang sa ganun makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Matanong ko naman po, ano naman po yung mga plano nyo for 2014? Well, our plan for 2014 is of course, nandyan na yung nakaprogram na modernization ng Armed Forces of the Philippines, no? Kamakailan lamang dumating yung tatlong bagong helicopters ng Philippine Navy, yung helicopters ng Philippine Air Force. Merong dumating tayo na bagong barko, no, yung BRP Ramon Alcaraz, no, it's a high endurance cutter na galing sa United States. Kasama yan ng ating flagship ngayon, yung BRP Gregorio del Pilar, no. And yung ating army din is ganun din, we are procuring more equipment, and of course kasama dyan yung ating mga HADR o Humanitarian Assistance and Disaster Response Equipment, no, kung saan po pwede tayo makapag-rescue ng ating mga kababayan. And kasama yung mga transport planes, no, na po pwede natin gamitin to ferry troops from here to another point when disaster comes. Yun yung mga plano natin on the modernization part, no. On the operational part, patuloy nga yung ating mga security coverage, lalo ng mga vital establishments and installations to protect our economy, our industry, the business sector. Okay. And so, Carla, sobrang ganda na ang dami na lang na ilatag ng mga activities for 2013, yung accomplishments nila, and of course, ang dami na activities for 2014. So, aside from that, syempre gusto rin natin malaman, Major, kamusta naman po ba yung cooperation ng communities pagdating dito sa mga activities na we are very happy dahil ang mga taong bayan ay very cooperative at sila mismo yung talagang nagpapasalamat kapag dumarating tayo, no, dahil meron tayo na ibibigay na tulong. Kami naman, yun ay trabaho natin, kaya kami nagpapasalamat sa mga kababayan natin
Dahil kung wala sila, hindi rin naman na magiging successful yung ating mga activities. Very receptive sila dun sa mga ganun na mga activities. Okay, so Major, baka meron na lang po kayong message para sa ating mga manonood. Well, unang-una, message natin sa ating mga sundalo muna. Binabati po natin ang lahat ng mga sundalo sa pagdiriwang ng 78th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines noong December 21. And tayo po ay nagsiservisyo, pagpatuloy po natin yan. By the way, Carla, yung mga sundalo natin na magpapasko ngayon, no? Pero usually, yung mga sundalo natin hindi kasamang nagpapasko yung pamilya. Minsan New Year wala din sa pamilya at birthday ng anak, birthday ng kung sino man o wedding anniversary, minsan wala yan sa bahay nila, no? So this is one way of saying to our people na although hindi namin nakakasama yung pamilya namin, matyaga kami at buong puso na naglilingkod para sa bayan. Sa ating mga kababayan naman, suportahan po natin yung ating Armed Forces of the Philippines dahil ang mga sundalo po natin, sila po yung naatasang mga laga sa atin at kailangan po natin namin ng inyong suporta. Mulit-muli po, maraming salamat at Merry Christmas, no? And 78th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Mga tao, those people who are trained to fight for the flag, die for the flag, and their casket draped by the flag when time comes. Maraming salamat sa pagsiservisyo sa bayan. Okay, maraming salamat po. Thank you, sir. Ayan, mga boss, muli nakasama natin si Major Emmanuel Garcia, ang Group Commander ng 1st Civil Relations Group ng AFP. Ayan, Jules, nakakatuwa na napag-usapan natin na tuloy-tuloy talaga ang pagde-develop nitong AFP. And speaking of development, at mas alamin naman natin ang Philippine Development Plan kasama ng ating makukulit na kaibigan na si Pilo at si Angas dito sa Pilo DP.